Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang ika-6 na grupo at tatalakayin namin ngayon ang paksang pag-uulat. Ano nga ba ang paksang pag-uulat? Ang pag-uulat na pasalita ay sumasaklaw sa pagsasalaysay ng mga nalikom na impormasyon tungkol sa isang paksa sa harap ng mga nakikinig. Ang ulat ay isang pagpapahayag na maaaring pasalita o pasulat ng iba't ibang kaalaman. Ito ay bunga ng maingat na pagsasaliksik sa mga aklat o pakikipag-usap sa mga taong may tanging kaalaman o pagmamasid sa mga bagay-bagay. Salitang pag-uulat. Ano nga bang pasalitang pag-uulat? Ang pasalitang pag-uulat ay nagpapahayag ng isang paksa sa harap ng maraming tao o mga panauhin. Hindi lamang ito ginagawa sa loob ng silid-aralan, minsan ginagawa rin ito sa iba't ibang sitwasyon. Kakayahang makipagtalakayan at napapalakas ito ang ating kumpiyansa sa ating sarili. Mga dapat tandaan sa pasalitang pag-uulat. Una, ekspresyon ng katawan. Pangalawa, wastong kaalaman sa palabigkasan at tamang artikulasyon. Pangatlo, laki ng silid ng pagdarausan. Pang-apat, pagkilos. Ang eye contact ay mahalaga upang mas maiintindihan ng mga madla ang iyong sinasabi. Pang-lima, focus. Sa harap ng maraming madla, kailangan mo ipakita ang iyong tiwala sa sarili at magpakatotoo upang mas magtiwala sila sa iyo. So magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Binibining Zaina Ludrita at ngayon tatalakayin natin ang patungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon, patungkol sa pag-akyat ng mga kaso ng mga taong nagpapakamatay o suicide. New normal, new lifestyle. Nakakabuti nga ba o nakakasama? Dita ng World Suicide Prevention Day noong buwan ng Setyembre ay binigyang diin ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon, ang pagpapalawak o ang pagpapaigting ng kaalaman tungkol dito. Kung paano ito maiiwasan ang pag-akyat ng kaso ng mga taong nagpapakamatay. Sa datos ng NYC o National Youth Commission, 2 sa bawat 10 kabataan na may edad hanggang 15 o 30 ang nakaisip magpakamatay para wakasan ang kanilang problema. Ayon sa World Health Organization o WHO, higit 800,000 ang namamatay kada taon dahil sa suicide, o isa sa bawat 40 segundo sa buong mundo. Ayon sa Philippine Mental Health Association of PMHA, ay dapat alamin ang warning signs ng suicide. Narito ang ilan sa mga warning signs na dapat bantayan ayon sa PMHA. Una, labis na kalungkutan na tumatagal ng 4 na buwan o higit pa. Pangalawa, pagkulong sa kwarto. Pangatlo, pagbabago ng ugali at hindi pag-aayos ng sarili. Pang-apat, paghahanda gaya ng pamimigay ng mga personal na gamit. Panlima, pagbabanta sa balak gawin. Sa pangyayaring ito ay dapat magsagawa ng aksyon ang bawat isa, hindi lamang ang mga magulang kundi na rin ang gobyerno. Dapat magsanib-pwersa ang eksperto, guro at mga kabataan para magsagawa ng information campaign tungkol sa mental health. Ayon sa mental health professionals, mahalaga na maging mulat ang publiko sa mga lumalaganap na problema ng mental health sa mga Pinoy na maaaring mauwi sa depresyon. Sa kabilang dako, ang emotional breakdown ay maraming bunga na nakakaapekto sa ating gawi. Kadalasan, ang taong nakakaranas ng matinding kalungkutan ay mayroong pakiramdam na ayaw ng mabuhay at hindi nakakakilos ng normal para sa kanilang gawaing araw-araw. Marami sa nakakaranas ng emotional breakdown ay pinipiling tapusin ang kanilang sariling buhay. Ang emotional breakdown ay isang serious illness at hindi dapat maliitin o ipagwalang babala. Bagamat
ito ay daraan sa mahabang proseso. Dapat na malaman na mayroong iba't ibang paraan para masolusyonan ito o magamot. Narito ang ilan sa mga maaaring treatment o management ng depression. Una, psychotherapy. Ito ay isang treatment na kung saan ang pasyente ay nakikipag-usap sa isang mental health professional tungkol sa kanyang kondisyon. Pangalawa, electroconvulsive therapy. Sa maluluha o severe cases, isang paraan para magamot ang depression ay sa pamamagitan ng electroconvulsive therapy o ECT. Ito ay karaniwang ginagawa sa mga pasyente na hindi nagre-respond sa kanilang treatment gaya ng antidepressant at psychotherapy. Pangatlo, ang scream therapy. Ang mental o emotional breakdown ay nakakaapekto ng gusto sa ating emosyon at ang paglabas nito galing sa katawan upang labanan ito.